Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta at magandang gabi po sa ating lahat at welcome nan po dito sa ating programa sa gabing ito. Ang programa po natin na matutunghayan po ninyo sa ating munting YouTube channel, ang Bro Kenneth Bustamante, na kung saan yung channel natin ay magtatalakay sa iba't ibang paglilinaw, lalong-lalo na sa mga naririnig natin na mga atake, no, mula sa iba't ibang mga ngaral at mga pambabaluktot laban sa ating simbahan gamit po ang ating mga referensya. So sa gabi po ito ay meron po tayong sasagutin na kung saan sa nangyari pong debate kasi kagabi, ang debate sa dalawang panig, ang debate ng isang Katoliko at isang dating Katoliko na umanib ngayon sa Seventh-day Adventist na si Dinmar Santiago, ay meron silang debating nangyayari. So, namalayan lang natin, mayroong mga aklat na ginamit si kapatid na Dinmar Santiago at ang mga aklat na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi niya inintindi at binaluktot niya yung mga nakasulat, at ito yung ating sasagutin sa programa na Catholic in Action. Magsubaybay, mag-subscribe sa channel ni Brad Kenneth Bustamante. Dami kayong matutunan tungkol sa ating pananampalataya, Fides Quarens Intellectum, Faith-Seeking Understanding. Mag-subscribe kayo at suportahan natin ang channel ni Bro Kenneth Bustamante. Adlaw mga kaigsunan ko diyan ni Kristo. Ayaw kamo kalimot sa pag-push o pag-click, subscribe sa Facebook page o sa YouTube channel ni Brother Kenneth Bustamante. Usa ka Catholic Faith Defender, National Board of Governors, haligi og sukaranan sa tanang kamatuoran, iyang pagdibinsahan. YouTube channel Kenneth Bustamante. Ay kalimot, diri lang sa YouTube channel Prodeo et Iglesia. Yun, salamat po sa ating Presidente sa Catholic Faith Defender, si kapatid na Ryan sa Davao, at yung Vice President po natin sa CFD National na si Brother Wendell Talibong, no? At sa gabi pong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay meron po tayong ipaparinig na video na kung saan sa nangyaring talakayan, ginamit ni kapatid na Dinmar yung mga aklat Katoliko. At ang problema lang ay binabaluktot niya harap-harapan niya, mga kapatid, na niluko yung mga nanonood sa naturang debate. Pero bago ang lahat ay manalangin muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Mary, powerful Virgin, you are the great and the most illustrious protection of the Church. You are the wonderful help of Christians. You who are formidable as an army sent to battle. You who alone have destroyed every heresy in the entire world. In our distress, in our struggles, in our difficulties, defend us from the enemy, and at the hour of our death, welcome our souls into paradise. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang ginamit po nating aklat sa panalangin ay aklat po ng isang kilalang direktor sa Office of Exorcism sa Metro Manila o Manila Office, mga kapatid at mga kaibigan. So sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay sa ating palatuntunan po sa gabing ito, ay shoutout lang natin ng mga nanonood sa atin ngayon, at sana ay itong kaunting pag-aaral natin ay makakatulong sa pagtanggol ng ating pananampalataya. Lagi nating tandaan, sinabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the Church, not just of a few, but your, in our mission. Itong mission natin ay palaganap ang doktrina ng ating simbahan, mga kapatid at may kaibigan, ay mission po natin ito lahat, no? Hindi lang mission ko, mission nating lahat ito. So, ang inyong pag-share, pag-komento ay malaking tulong na po ito para sa ikalalago po ng ating munting channel, mga kapatid at mga kaibigan. Good evening kay Sister Luz Viminda Piedad, bagandang gabi po. God bless.
At kay Livy Macmac, good evening, Brad Kenneth, and to all CFDs also. Those who subscribe, either Catholic or non-Catholic, God bless you all. Salamat po, kapatid. At kay Andy P, mapagpalang gabi po. God bless po sa ating mga nanonood sa gabing ito. So bago natin ipakita muna natin, bago natin bigyan ng komento ang nangyaring talakayan kahapon, ipapakita muna natin mga kapatid at mga kaibigan itong naturang talakayan po nila at kung saan atin itong bigyang linaw, no? Lilinawin natin ang mga tinuro ni kapatid na Dinmar na kung saan binabaluktot niya yung aklat Katoliko. So ipapakita muna natin ang naturang presentasyon ng ating kapatid na si Brother Dinmar at dito natin ito kukomentaryuhan, no? EWT and Catholicism, makikita nyo po dyan. So ginamit niya itong aklat mga kapatid at mga kaibigan na ng EWTN at kasi yung mga kapatid kasi natin wala na silang mahanap ng mga aklat na papabor para sa kanila, napapabor sa kanilang argumento. Ang kanilang gagawin ay kukuha lamang sila, mag-research lamang sila sa internet, pero hindi ipapakita yung ano yung talagang nakasulat sa naturang mga dokumento na kanilang gagamitin. So ngayon, ginamit niya itong post ng isang pare na si Father William G. Most, na kung saan tinalakay ng paring ito, si Father William, the identity and marks of the church. So ngayon, ano yung kanyang presentasyon, no? Sa tingin niya kasi itong presentasyon niya papabor sa kanya na itong Katoliko umano ay hindi tatag at hindi tunay na iglesia. Hindi tatag ng ating Panginoon at hindi tunay na iglesia. Papakita natin yung kanyang mga referensyang ginamit sa gabing ito. Catholicism, Teachings, Catholic Church, Basic Doctrine and Identity, the Marks of the True Church. Ang pangalan ng article is The Identity and Marks of the True Church. Ang author niya na si Father William G. Most. Ang sabi dyan, we often the four marks of the church. One, holy, Catholic, and Apostolic. Ito na, mga dito. Sa tingin niya kasi, sa tingin niya, sorry ha, sobrang hina ng boses ko. Sige pa, lalakasin natin, gagawa tayo ng paraan para mas lalakas yung boses natin. No? Salamat po sa mga kasamahan natin na nagkomentaryo. So, ginamit niya ang naturang tinatawag natin kapatid na reference na nababasa po nila sa internet. So, sabi ko kanina, wala na kasi silang mga aklat na makakatulong sa kanila para atakihin yung simbahang Katoliko, natatag ng ating Panginoon. Ang kanilang ginamit yung mga nasa internet. Tingnan natin kung papabor ba, no? Kay Brother Dinmar itong ginagamit niya ng mga tinatawag nating mga referensya. So, pakinggan natin. Pakinggan yung maigi. So, ibig sabihin, inangkin ng naturang pare na isa siyang Katoliko because sinabi niya, we. Do not mean that these are distinctive enough to prove that the Catholic Church is the only Church of Christ. Ibig sabihin mga kapatid, sa Tagalog, hindi daw ito sapat na batayan upang patunayan ng negative sa pagkakataong ito na sila ang tunay na iglesia. No? Hindi sila ang tunay na iglesia ni Kristo. Yan. So, yun. Ginamit niya ang naturang aklat na nagpapatunay umano na yung Catholic Church ay hindi tunay na iglesia ni Kristo ayon sa kaniyang pag-unawa. Pero kung mapapansin po ninyo, may hindi tinapos sa pagbasa
ang ating kapatid na si Brother Dinmar. Ganito sila manluko, harap-harapan sa publiko, mga kapatid at mga kaibigan. Basahin nga natin ang titulo, The Identity and the Marks of the Church. Author, Father William J. Most. We often speak to the four marks of the church. Ano yung mga markang yan? 1, Holy, Catholic, and Apostolic. Yun. Yung apat na marka na pinatunayan ng naturang pare. We do not mean that these are distinctive enough to prove that the Catholic Church is the only Church of Christ. Ang baluktot na pag-unawa dito ni kapatid na Dinmar Santiago na dating Katoliko na umanib sa iglesia na tatag na ng G. White, ang kanyang pagbubulok dito ay hindi umano mapatunayan ng Katoliko na ito yung tunay na Church of Christ. Pero merong karugtong, but they do help. Pero hindi ito binasa ng ating kapatid. Hindi ito binasa ng ating kapatid, mga kaibigan. So, ngayon, atin itong klaruhin. Ang sinabi dito ng naturang pare na hindi lamang ito ang paraan para eprueba na yung Catholic Church is the only Church of Christ. Pero nakakatulong ito na eprueba ang naturang identifikasyon ng simbahan. Hindi binasa ni Brother Dinmar Santiago ang nakasulat dyan na but they do help. Hindi yan binasa ng ating kapatid. Ganito sila manluko sa naturang dokumento, mga kapatid at mga kaibigan. So, ganito ta lang, no? Grabe yung harap-harapan nila na panluluko. Ngayon, meron kasing karugtong yan. Ito yung karugtong sa naturang dokumento, mga kapatid. Babasahin nga natin. We say the church is holy, not in the sense that all members are holy, for from it, but the founder give all the needed means to make people holy. Sino bang founder na ito? Ating pagpatuloy. The church is Catholic because it is universal. God wills all to be saved and to come to the knowledge of truth. 1 Timothy 2:4. It aims to take in all persons in fulfillment of the command of Christ in Matthew 28:19. Karugtong pa na hindi binasa ni kapatid na Dinmar. We say that your church is apostolic because it goes back to the 12 apostles chosen by Christ Himself. Hindi ito ginamit ng ating kapatid at mga kaibigan ang naturang dokumento. Hindi niya ito binabasa. No? Grabe talaga kung manluko ang ating mga kapatid at mga kaibigan para lang patunayan umano na yung Catholic Church ay hindi makakatayo gamit ang sariling referensya. Kaya ito yung inaksyonan natin. Kasi hindi natin matanggap, mga kapatid at mga kaibigan, na dadami ang mga tao na maluluko na kapatid natin si Dinmar. Ano pa nakasulat dyan? Vatican II nagturo that just as Peter and the apostle form a sort of college with Peter as the head, so in a somewhat similar way, the Pope and the bishops also form a college. Lumen Gentium chapter 3. The relationship is called collegiality. However, Vatican II also taught in that same chapter that Pope can even, if he so wishes, give a solemn definition doctrine without consulting the bishops, and that he has immediate authority over everyone
in the church including its bishop. Bakit apostolic? Kasi mayroong koneksyon sa tinatawag natin na mga apostol. Kaya ang ginamit niya, mga kapatid, kung makita po niyo sa ating video ngayon, sa ating screen, meron din itong karugtong pa. Grabe talaga mangloko ang ating kapatid. Oh. We often speak the four marks of the church. One, holy, Catholic, and apostolic. We do not mean that these are distinctive enough to prove the Catholic Church is the only church of Christ, but they do help. Hindi na ito binasa kasi kapag babasahin na ito, klarong-klaro na babangga sa kanyang sariling argumento. Ngayon, sa kasunod na paragraph, Christ established only one church. And the church, unsa na? Ano yung church na yan? There is one Lord, one faith, one baptism. Ephesians chapter 4 verse 5. Presently, we will speak of the relation of the members of other churches to the Catholic Church. Mga kapatid at mga kaibigan, grabe talaga kung manluko itong grabe, no? Harap-harapan. Akala niya, hindi natin aaksyonan ang kanyang ginawang panluloko sa isang debate, mga kapatid, na kung saan EWT and Catholicism, makikita niyo po dyan. Catholicism na ginamit niya ang naturang aklat. No? So, klarong-klaro ang pagbabaluktot ni kapatid na Dinmar. Kapatid na Dinmar, no? Grabe talaga yung kanyang pag-uusig sa ating simbahan. Pero buti na lang, gagawin talaga natin ng paraan para hindi maluko yung mga Katoliko sa kaniyang mga aral. Ngayon, iba na ng referensya naman ng kanyang ginamit. to prove that the Catholic Church Oh, tapos na ito. Dito tayo sa ibang referensya na kanyang ginamit, no? So, ang kanila talang taktika, hindi tatapusin sa pagbasa noong naturang mga dokumento. Ngayon dito tayo sa iba na namang dokumento na kanyang gagamitin na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang presentasyon. Sabi dito sa Catechism, CCC 813, the Church. So ginamit na naman yung Catechism of the Catholic Church number 813. Good evening po sa 24 viewers natin. Magandang gabi, Brad Kenneth, sa lahat ng mga kaaksyon. God bless always. Salamat po, kapatid na Pretty Marshall. At sa lahat ng mga nanonood natin dyan. Ngayon, ginamit niya itong Catechism of the Catholic Church. Sa tingin niya, makatulong ito para ipruweba na sila yung tunay na iglesia. Pakinggan natin ang ating kapatid na si kapatid na Dinmar, paano niya binaluktot at niluko yung mga nakikinig at yung mga kasamahan niya. Church is one because of her founder. Okay. And Sino yung founder? Kung nakita niyo sa picture, ang pinatunayan niya, yung founder pala si Jesus, no? Oh, ginamit niya yung CCC. Pero hindi ito numalayan sa kanyang sa kanyang katunggali. No. Pangarap natin na makatunggali si Brother Dinmar. 13, the church is one because of her founder. Okay. And ano daw sabi, yung founder na yan, restoring the unity of all in one people and in one body. Tanong, mga kapatid, tanong, ang Roman Catholic ho ba ay nagkakaisa? Kasi sabi natin na unang marka ng iglesia ay dapat nagkakaisa. Nagkakaisa po ba sila? Sabi diyan, holy, Ephesians chapter 5 verse 27, it should be holy and without blemish. No? Diyan sa Catholic Answers, makikita natin ang title, On Your Works, the Church is... So balikan natin yon bago itong Catholic Answers. Babalikan natin yung kanyang ginamit na Catechism of the Catholic Church. And ano daw sabi, yung founder na yan, restoring the unity. Ginamit niya pero hindi niya naman tinapos sa pagbasa. The church is one because of her founder. Okay. And ano daw sabi, yung founder... The church is one because of her founder. Ang church na tinutukoy dito, kasi ginamit niya yung Catholic Church para atakihin at ginamit niya yung Catechism of the Catholic Church. Ang church kaya pala dito
na kaniyang tinutukoy, the church is, ang church ito ay yung Catholic Church, is one because of her founder. Ano yung picture sa ibaba? Sino yan? Si Jesus? Akala ko ba galit ito sa mga picture sila? Nilagyan na ng picture yan na ang founder pala niyan ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito nakakatulong sa presentasyon ni Dinmar Santiago kasi pinatunayan niya na yung Catholic Church yan ay founded by Christ. No? The church is one because of her founder. Pero kung tingnan po ninyo, hindi niya tinapos sa pagbasa dyan. Na yan, restoring the unity of all in one people and in one body. Tanong, mga kapatid, tanong, ang Roman Catholic ho ba ay nagkakaisa? Yes, nagkakaisa. Kapag ang iyong pagbasa, kapatid na Dinmar, ay klaruhin mo, hindi yung basahin mo, ano lang yung gusto mo. Ngayon, ipapakita natin ha, ginamit niya Catechism of the Catholic Church number 813. Babasahin natin ito sa kumpleto. Grabe naman ito kung manluko. Hindi na kumpletihin pagbasa, sariling pag-unawa pa ang ipapairal. Ngayon, ito yung nakasulat. Yung kumpleto. Hindi yung kagaya ni Brother Delmar. The church is one because of her founder. Makikita natin sinong founder nito. For the word made flesh. Sino bitong word made flesh? Walang ibang ating Panginoon. The Prince of Peace reconciled all men to God by the cross, restoring the unity of all in one people and one body. Magkakaisa ba? Ngayon, ito yung sagot, Brother Denmark. The church is one because of her soul. It is the Holy Spirit dwelling in those who believe and pervading and rolling over the entire church. Ang Holy Spirit pala, yung kasama ng simbahang ito, who brings about that wonderful communion to the faithful and joins them together so intimately in Christ. Kanino? Kasama ang Espiritu Santo at yung mga faithful ay nagkakaisa together sa kaniyang founder na si Kristo, that He is principal of the church unity. Unity is of the essence of the church. Sagot sa naturang tanong niya, sinabi niya, nagkakaisa ba yung Catholic Church? Kapag klaruhin mo lang pagbasa, kapatid na Dinmar, andyan ang sagot. Grabe ka naman magbasa, hindi mo naman tapusin. Kahit Catechism of the Catholic Church, binabaluktot mo, no? Para lang maipakita na nag-research ka, pero yung research mo ay kulang, no? Kaya yung pag-intindi mo ay kulang din. Kaya mag-ingat kayo sa mga kapag makakita kayo ng kanyang mga research. So, the church is one because of her founder. Sino yung founder na ito? Mula talaga sa bibig ni kapatid na Dinmar Santiago, sino yung founder ng Catholic Church? Siguro hindi lang ito namalayan sa kaniyang katunggali sa debate, pero makikita natin na mula talaga sa bibig ng ating kapatid na si Brother Dinmar. EWTN Catholicism, makikita nyo po dyan. Tapos na yan. Dito tayo sa kanyang ginamit na referensya at dito tayo sa kanyang pag-amin. Good evening kay Maria Naisi Diente. Blessed evening po sa lahat, brother and sister in Christ. Good evening po, Brother Kenneth. Good evening din sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Buti na lang, andyan ka, Brother Kenneth, na-booking mo yung si Dinmar na manluloko. Grabe talaga kung magkapanluko. Harap-harapan, no? Harap-harapan talaga. Ngayon, mula talaga sa kanyang bibig, hindi lang ito siguro namalayan sa kanyang katunggali, pero sa kanyang bibig mismo, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung nakasulat. Ito yung kanyang sinabi. Pakinggan natin. No? Diyan sa Catholic Answers, makikita natin ang title, On Your Works, the Church is Holy. So, ginamit niya yung Catholic Answers.
Sino ba itong mga author ng Catholic Answers? Ito yung mga dating protestante na naging tagapagturo na ng panampalatayang Katoliko, no? Gaya ni Jimmy Akin, sa lahat-lahat pa, no? Na mga magigiting na mga tagapagtanggol ng ating panampalataya. Dito natin naklaro kung sino talaga yung founder ng Catholic Church ayon sa bibig ni Dinmar Santiago. Pakinggan nating maigi mga kapatid at mga kaibigan. Diyan sa Catholic Answers, makikita natin ang title, On Your Works, the Church is Holy. The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Nan! Yun! Narinig mo ba yon? Narinig po ba ninyo yon? Bakit tinatawag na holy? Pakinggan natin ulit. Ha? The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yun! Yun! Yun yung pag-amin ni Brother Denmar, no? Siguro hindi lang namalayan sa kanyang katunggali na grabe yung pag-angkin, no, ni Brother Denmar na walang ibang tatag ang ating Panginoon at tinatawag na holy. Bakit tinatawag na holy yung Catholic Church, kapatid na Denmar? No? Diyan sa Catholic Answers, makikita natin ang title, On Your Works, the Church is holy. The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan. Salamat sa iyong salamat sa iyong pag-amin, kapatid na Denmar, na sino yung founder at bakit naging holy, sapagkat ang founder nito ay si Kristo na banal. The works, the Church is holy. The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Sino yung ano yung simbahan na yan? Natin ang title, On Your Works, the Church is holy. The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan. So, salamat sa iyong pag-amin. Si Father Darwin pa yung magsabi, yung kasabayan ni Father Darwin, ang isda ay nakuha sa sariling bibig. Nakita at naklaro po natin, no? Dito ho sa iba pang referensya na kanyang ginamit at gagamitin, pero ipapakita natin ano yung talaga nakasulat dyan, mga kapatid at mga kaibigan. So, pakinggan natin yung kanyang ginamit na aklat. The True Meaning of Catholic, study.com, Academy. So, The True Meaning of Catholic /Catholic, meaning, as an adjective, Catholic refers to a person who is... Palakihan natin ha, para makita po ninyo yung mga dokumento na hindi niya ginamit, kinilaro, no? Sa kanyang pagbabasa, mga kapatid at mga kaibigan. So, try natin palakihan ang naturang paano ba to? Naturang, pero nandito ako, nandito sa ating mga kamay, yung naturang aklat, mga kapatid at mga kaibigan, na grabe talaga, no? Hindi niya tinapos sa pagbasa. Ganito talaga yung kanilang argumento, no? Hindi nila tatapusin sa pagbasa. Pero ang mga aklat na yan, kung makita po ninyo, ang mga aklat na yan ay nagpapatunay na the Catholic Church founded by Christ, no? Hindi nakasulat siya na hindi founded by Christ, pero yung kaniyang pag-intindi, grabe yung binaluktot ng kaniyang pag-intindi of the Catholic Church. Diyan sa baba, mapapansin niyo yung newadvent.org, and sabi diyan, the Catholic Church, no? Ayan, the Catholic Church is universal. Yan ho, adjective ho yan ha. Tumutukoy sa tao na member ng Catholic Church or tumutukoy bilang paglalarawan sa church na universal, pang sanlibutan. Wala namang argumento dyan na ang magagamit ni Brother Denmar, kasi totoo naman na Catholic means universal from Greek Catholicos. Ngayon, ang Seventh-day Adventist po ba? Next slide please. So wala siya napatunayan dyan, so kumambyo ng ibang reference. Those Seventh-day Adventists included in all mankind. So pinatunayan na dito na sila umano ay Catholic din. Pakinggan natin. Yan ang tanong. Kasi mapapansin niyo dito yung catechism nila.
So, Catechism na naman. Iba namang aklat na pambabaluktot. Pakinggan natin. Catechism 836, no? Who belongs to the Catholic Church? Sino ho daw kabilang sa Catholic Church? All men. Sa Tagalog, lahat ng tao ay tinawag saan daw? To this Catholic unity of the people of God. Ano pa? No? Belong or ordered the Catholic faithful, others who believe in Christ. Kami, yung iba na Meron ng kami, ha? naniniwala kay Kristo. Meron bang nakasulat dyan na SDA? Wala naman nakasulat dyan. And finally, all mankind called by God's grace by salvation. So, kami daw, belong kami sa Catholic Church according sa Catechism. So, bilong daw sila sa Catholic Church. Nangarap? Mangarap ka, Brother Dinmar. No? Paano ka mabilong? Hindi mo tinatapos yung nakasulat din dyan. No? Walang, hindi namin ugali na yung katulad mo na magbasa na hindi tatapusin. Ayun ba yung kompletong nakasulat? Dito naman natin, i-action na naman natin ito. Kasi ginamit yung Catechism of the Catholic Church 836. Hindi niya ginamit yung 837 na may karugtong. Fully incorporated. Yun palang Catholic Church na maging member ka nito at bahagi ka ng church sa ito, fully incorporated. Ano ba incorporated? Kasama. No? Fully incorporated into society of the church are those who, sino yon? Possessing the Spirit of Christ. Accept all the means of salvation given to the church together with her entire organization. Tinanggap ang buong organisasyon. And who, by the bands constituted by profession of faith, may profession of faith. Ito yung credo natin. The sacraments, yung nagpapasailalim sa mga sakramento. Yon yung tunay na member at kabilang sa naturang simbahan. Nagpapasailalim sa ecclesiastical government. Ibig sabihin, sa Santo Papa, sa Obispo at sa Kaparian. And communion, kasali, are joined in the visible structure of the Church of Christ, who rules here through the Supreme Pontiff and the bishops. Paano naman sila maging kabilang, maging Santo Papa, inaatake nila? Diba? Kaya pangarap lang yon kapatid na Dinmar. No? Ano yung pangarap? EWT and Catholicism. Makikita nyo po. Ano yung pangarap na? Ito, pakinggan natin. Kristo, and finally, all mankind called by God's grace by salvation. So, kami daw, belong kami sa Catholic Church according sa Catechism. Yan, sariling interpretasyon. No? Paano ka nabiling? Inaatake mo yung simbahan. Lumabas ka at pumunta ka sa siktang tatag lamang ng tao. No? Paano ba sila maging member ng Catholic Church? Maging yung aklat nila, nagpapatunay na yung member ng Catholic Church ay sasailalim sa tinatawag natin na authority ng Santo Papa. Pakinggan natin o basahin natin yung kanilang aklat na Alpha and Omega Volume 8. Ito yung cover. At meron talagang itong sa baba ng Omega PPH yan. No? Kasi sabi nila, PK yung aklat yan, walang PPH. Pero ang naturang aklat, klarong-klaro na may PPH. Ito yung nagasulat. Catholic Church, a Universal Christian Church. Ano? Universal Christian Church, whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy, neighboring religions, yan, into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope and its summit. Ang Catholic Church pala, magkapatid at may kaibigan, ito yung tinatawag natin na simbahan na sumailalim sa hierarkiya
na kung saan ang nangunguna yung Santo Papa. Kaya grabe talaga yung kanilang ginawang pagbabaluktot, pero napakaganda at talino ng ating Panginoon. Kasi kahit sa sariling bibig ng ating kapatid na umaatake sa ating simbahan na si Brother Dinmar Santiago, siya na mismo ang nagsabi. At ano yung sinabi niya? Pakinggan natin yung kanyang sinabi, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit ayaw itong gumana? Ayan. EWT and Catholicism. Makikita Ano yung sinabi niya? Ngayon, ito yung sinabi ng ating kapatid na si Brother Dinmar. natin, ang title, On Your Works, the Church is Holy. The Church is holy. The Church is holy at tinutukoy yan the Catholic Church. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan. Salamat, Brother Dinmar. No? Na kahit yung mga ginawa mong pambabaluktot ay naklaro natin na inamin nyo pa rin sa lahat, sa harap-harapan mismo, na naging holy yung Catholic Church dahil po sa kaniyang founder, hindi po dahil sa mga member lamang. No? Even though yung simbahan ay yung kaniyang rule to sanctify, to govern, at meron talagang mga kakulangan, lalong-lalo na yung mga sakop nito, pero hindi nawawala ang pagiging holy nito dahil sabi mo, ang founder nito mismo na si Kristo ay banal. Her works, the Church is holy. The Church is holy. She is holy because her founder, Jesus Christ, is holy. Yan. Hindi siya dinugtungan, no? Napakalinaw at napakaganda ng iyong pag-amin, kapatid na Dinmar. Good evening kay Maria Naisediente. Sabi, hindi sila naniwala sa history. Nabasa din pala sila. Hindi, meron akong dokumento dito. Hanapin ko, ha, na gumamit sila ng history. Teka lang. Kunin ko muna, mga kapatid. Yan. Dito ko, meron akong history dito. Aklat ito ng Seventh-day Adventist. Ang diskarte sa pag-atake. Yung nagsulat po nito ay si Romeo Serrano. Dito. Ipapakita natin sa ating mga viewers. Yan po. Yung nakasulat at yung naturang aklat, no? At sino ito? Aklat po ito nila, mga kapatid at mga kaibigan. At ang naturang aklat ay merong pag-amin. Basahin natin yung kanilang pag-amin. Bakit sila gumagamit ng history? Sa page 33. Sa naunang panahon, Bisaya kasi ito. Sa mga Bisaya, ha, ito yung nakasulat. Ito yung nakasulat, ha, sa Bisaya. Basahin natin. Sa World History by Gregorio Saidi, page 360, nagsulti din nga si Pedro maong unang obispo sa Roma. Bakit sila gumamit ng World History? Sinabi dito, natural mugamit kita og libro sa history kay na-record diha ang panghitabo sa atong kalibutan. Sa Tagalog, anong sinabi dito? Natural nagagamit tayo ng libro ng history kasi naka-record dito ang pangyayari sa ating kalibutan, sa ating mundo, sa ating daigdig. Bakit sila gumagamit? Kasi naka-record dito ang pangyayari sa buong mundo. Sa World History by Gregorio Saidi, page 360, nagsabi dito na si San Pedro ang unang bishop sa Roma. At ano yung nakasulat dito? Ato kining bishop. Sinabi nila, atin itong obispo. kaya dito tayo sa Bisaya. Kay lagi wala pa man kita magkabulagay. So obispo din pala nila, sabi nila si San Pedro. Pero
Sino ba ito San Pedro? Unang Santo Papa at yung obispo sa Roma. Kung obispo nila si San Pedro sa Roma, ano ba yung posisyon ng tao pag maging obispo ka sa Roma? Babasahin natin yung Alpha and Omega na nasa sa ating mga kamay. Dito tayo sa Pope. Dito tayo sa definasyon ng Pope, mga kapatid at mga kaibigan. So ito yung nakasulat. Pope. Dito tayo sa definasyon. Dito tayo sa definasyon ng Peter. Dito. Ito yung aklat na yan. Ito yung nakasulat. Peter was the first bishop of Rome, and the popes thus claimed to be successors of his office. Si San Pedro, yung unang obispo umano sa Roma, pero sa isang aklat, inamin nila na kanila umano itong obispo. Grabe yung kanilang pag-amin. Ano ba yung obispo sa Roma? Ano nakasulat dito? Pope Papacy. The Bishop of Rome. Ano yung Pope? The Bishop of Rome in his office as a leader of the whole Catholic Church. Ito mga aklat kasi nila, kaya nila sinasabi na kasi pag tayo magbasa klaruhin natin yung pagbabasa, hindi gaya nila na hindi tatapusin sa pagbasa, mga kapatid at mga kaibigan, no? Sa aklat na ito, sinabi nila na ang obispo umano nila tinatawag natin na Pope, si San Pedro. At si San Pedro, ayon sa kanilang aklat, hindi pala nila obispo. Obispo ng Catholic Church. So nagkakasulangat, no? Grabe yung salungatan sa kanilang mga aklat. Magandang gabi, Brother Kenneth, mula kay Berna Ibarsabal. Good evening po sa inyo mga kapatid. Hilig po gumaya ng Iglesia ni Manalo Putol. Salamat, Brother Kenneth. Salamat din po sa iyo, kapatid. Good evening, brother. God bless. Good evening, Nino Bahian. LV Gaik, magandang gabi. Lelevet Limara, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagsunod dito sa ating programa. Ang inyong mga komento po ay napakahalaga. At yung mga pag-subscribe po ninyo, pag-share po ninyo, ay makakatulong na po ito para sa ikakalago ng ating munting channel. Bukas, sama-sama po tayo sa channel ni Father Darwin sa punto por punto. Iba na namang talakayan ang ating mahantungan, mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang sa muli, salamat sa patuloy niyong pagsunod at pag-share na lang po para marami po yung matulungan natin. Sabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but your, and our mission. So, bago tayo magtapos, atin munang hingin ang patnubay ng ating Panginoon at sa ating mahal na ina. So gagamitin po natin sa prayer natin ang libro ni Father Jose Francisco Siquia. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Mary, powerful Virgin, you are the great and the most illustrious protection of the Church. You are the wonderful help of Christians. You who are formidable as an army sent to battle. You who alone have destroyed every heresy in our entire world. In our distress, in our struggles, and our difficulties, defend us from the enemy. And at the hour of our death, welcome our souls into paradise. Amen. Glory to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa inyong patuloy na panonood, mga kapatid at kaibigan. Sana ay nakakatulong po tayo sa ating munting programa. At yung mga may katanungan po, mag-comment naman po kayo. Kasi sagutin natin sa punto por punto at aksyonan natin yung mga maling turo, yung mga maling pag-unawa sa ating mga aklat. Kasi ito yung trabaho natin, ang depensahan yung mga aklat natin para hindi naman maligaw yung mga kasamahan natin na inosente sa ating mga aklat. Mabuhay po tayong lahat. Glory to God in the highest.